Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 786. Pag-recruit kay Guhi. Labis na interesado si Xiaoyan sa sinabi ni Fa Maria. Bilang kahalili, siya ay masasabing napaka-interesado na kunin si Guhi na sumali sa Yan Alliance. Kaya naman, pinamunuan niya si Fa kinaumagahan habang nagmamadali silang pumunta sa lugar kung saan nakatira si Guhi kasama ang Haibagong. Si Guhi ay natural na umalis sa Mystic Cloud Sect pagkatapos na matuno ang Mystic Cloud Sect noon. Gayunpaman, hindi siya umalis sa Jiama Empire. Sa halip, pinili niyang manirahan sa isang liblib na hanay ng bundok na hindi kalayuan sa Mystic Cloud Mountain. Ang lugar na iyon ang kasalukuyang destinasyon ng grupo ni Xiaoyan. Ang lugar kung saan nakatira si Guhi na nakahiwalay ay hindi masyadong malayo sa kabisera. Dahil sa bilis ng grupo ni Xiaoyan, nakarating sila makalipas ang kalahating oras. Ang madaling mahanap ang straw cottage na nakatago sa bundok na kagubatan kung saan si Fama ang nangunguna. Nakilala ni Xiaoyan ang isang pamilyar na tao mula sa nakaraan sa lugar na ito. Si Liu Ling, na minsang nakipag-away sa kanya para sa pwesto ng kampyon noong Alchemist Grand Meeting sa kabisera noon. Halatang natigilan ang huli nang makita ang iilang taong ito na biglang sumulpat. Nang lumipat ang kanyang tingin sa mukha ni Xiaoyan saka lang siya nagsalita ng may pagtataka. Xiaoyan, bakit ka nandito? Medyo komplikado ang pakiramdam ni Liu Ling kay Xiaoyan. Pareho silang nasa parehong antas noon. Gayunpaman, ngayon ay isa na lamang siyang Tier 4 na alchemist na nagsisikap na makarating sa Tier 5 habang ang huli ay mayroon ng kakayahang makipaglaban sa kanyang guro, si Guhi. Ang ganitong uri ng agwat ay natural na naging dahilan upang makaramdam siya ng kaunting pagkadismaya. Hihihi. Brother Liu, pwede ba kitang pahirapan na magpasa ng mensahe kay Grandmaster Guhi? Sabihin mo lang na gustong makilala siya ni Xiaoyan. Ngumiti si Xiaoyan kay Liu Ling habang nagsasalita ito ng magalang. Nag-alinlangan si Liu Ling matapos marinig ang magalang na tonong ito ni Xiaoyan. Isang beses siyang tumango bago inikot ang katawan para maglakad papunta sa straw cottage. Napakalinaw niya tungkol sa kasalukuyang katayuan ni Xiaoyan sa loob ng Jiama Empire, at natural na alam niya na ang huli ay hindi na ang binata na walang gaanong background. Ipinadala ni Xiaoyan si Liu Ling sa straw cottage gamit ang kanyang mga mata bago inilibot ng kanyang grupo ang kanilang mga mata sa buong lugar. Agad naman silang tumango. Ang Guhi na ito ay talagang alam niya kung paano pumili ng isang lugar. Nakahiwalay ang lokasyong ito at kakaunti ang mga tao sa paligid. Kadalasan ay halos walang makakarating sa lugar na ito. Ito ay itinuturing na isang magandang lugar upang manirahan ng nakahiwalay. Dahan-daang bumukas ang pinto ng straw cottage habang nakatingin ang iilan sa kanila. Isang figure ng tao ang dahan-daang nagsimulang lumabas. Tiningnan niya ang grupo ni Xiaoyan nang walang pakialam bago nagsalita. Nahanap na talaga ninyong lahat ang lugar na ito. Mukhang ang kasalukuyang paksayon ng Yan Alliance ay talagang kumalat sa buong Jiama Empire. Maaari ko bang malaman kung nandito kayo para maghanap ng gulo ngayon o may iba pa? Ang taong nagpahayag ng kanyang sarili ay natural na si Pilking Guhi na matagal nang nawala. Si Liu Ling ay nakatayo sa likuran niya na bahagyang nakayuko ang katawan. Nilaybot ng tingin ni Guhi ang grupo ni Xiaoyan at nakaramdam ng kaunting pag-aalinlangan sa kanilang motibo para sa paglalakbay na ito. Talagang ipinapakita mo pa rin ang hindi magandang hitsura na ito. Hindi sinasadyang umiling si Fama at napangiti nang marinig ito. Matanda. Tiyak na ikaw ang nagdala sa kanila dito. Sinulyapan ni Guhi si Fama bago agad lumipat ang tingin nito sa katawan ni Xiaoyan. Walang pakialam niyang sinabi. Yan Alliance Chief, sabihin mo lang kung anong issue mo. Mayroon pa akong medicinal ingredient field na kailangan ko pang pamahalaan ngayon. Hindi ko kayo sasamahan na maghintay dito kung wala. Sinabi ni Elder Fama na si Grandmaster Guhi ay hindi isang makikitid na tao. Kung ganoon, hindi ako magpapatalo. Ang pangunahing layunin ko sa pagpunta ngayon ay imbitahan si Grandmaster na sumali sa Yan Alliance Philhall. Ngumiti si Xiaoyan. Wala siyang sinabing hindi importanteng bagay. Sa halip ay nagsimula siya sa pangunahing paksa.
Alam niya na ang paghampas sa paligid ng bush ay magiging sanhi ng pagkainip ng isang tulad ni Guhi. Sumali sa Yan Alliance. Isang kakaibang ekspresyon ang agad na lumitaw sa mukha ni Guhi nang marinig niya ito. Tinatamad niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, "Kalimutan mo na ito. Masaya ako sa kasalukuyang buhay ko. Hindi ako pupunta at sasali sa kasiyahan ng malalaking paksayon na iyon." Napakaingay nila na nagiging sanhi ng pagkairita. "Og, ikaw. Hindi ka ba umaasa na makapasok sa Peel Tower na iyon para magsanay? Ang potensyal ng kasalukuyang Peel Hall ay mas malaki kaysa sa Alchemist Association. Kung sasali ka, malamang na ang pag-asang ito ay hindi mahirap makamit sa hinaharap." Hindi sinasadyang nagsalita si Fama sa isang walang magawang paraan nang marinig niya ang tugon ni Guhi. "Matanda. Makakalimutan mo ang paggamit nito para akitin ako. Sa tingin mo ba ay wala akong anumang daan para makapasok sa Peel Tower na iyon? Kung hindi ko iisipin ang sarili ko bilang isang mamamayan ng Giama Empire, sa tingin mo ba, dahil sa aking kakayahan sa Alchemist, wala na bang makapangyarihang organisasyon ng Alchemist na magtatangkang mag-recruit sa akin kung aalis ako sa lugar na ito?" Kinulong ni Guhi ang kanyang bibig at malamig na tumawa. "Og." Hindi napigilan ni Fama na hindi makapagsalita nang marinig niya ito. Tumingin siya kay Xiaoyan na medyo nahihiya. Natural na alam niya na susubukan ni Guhi na ma-recruit ng isang tao kahit saan man siya pumunta, saan man sa kontinente ng Daochi. Pagkatapos ng lahat, ang isang tier 6 na alchemist ay hindi isang karaniwang kalakal na mahahanap ng isa sa buong lugar. Hindi napigilan ni Xiaoyan na hindi makapagsalita nang marinig niya na ang kondisyon, na tila may napakalaking pang-akit sa bibig ni Fama, ay wala na kahit kay titing na pagkahumaling kay Guhi. Ang matandang ito ay talagang hindi maaasahan. Lalong tumindi ang hiya sa mukha ni Fama nang makita ang mukha ni Xiaoyan. "Grandmaster Guhi, kung ganon, mukhang wala kang gaanong interes sa iba pang asosasyon ng alchemist mula sa ibang imperyo. Dahil ito ang kaso, bakit hindi mo isaalang-alang ang Yan Alliance? Dahil ba sa isyo sa pagitan nating dalawa?" Lumipat ang mga mata ni Xiaoyan kay Guhi habang dahan-dahan siyang nagsasalita. Pinaikit ni Guhi ang kanyang mga mata at pinag-aralan si Xiaoyan. Biglang kalmado ang boses niya habang nagtatanong. "Gusto mo talagang sumali ako sa Yan Alliance? Dahil sa medicinal refining skills ni Grandmaster Guhi, naniniwala ako na walang paksayon ang basta na lang susuko." Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay at tumawa. "Hindi imposibleng umalis ako kasama ka. Gayunpaman, dapat kang pumayag sa isang kondisyon ko." Dahan-daang dumampi ang mga mata ni Guhi sa katawan ni Xiaoyan. Ilang sandali pa, pinaikit niya ang kanyang mga mata habang sumagot. "Anong kondisyon?" Nagtaas ng kilay si Xiaoyan. Hindi agad siya pumayag at sa halip ay nagtanong siya ng maingat. "Magkaroon ng isang medicinal refining match sa akin. Sasali ako sa Yan Alliance kapag nanalo ka. Anong masasabi mo?" Nagningning ang mga mata ni Guhi habang nakatingin kay Xiaoyan. Isang napakalaking apoy ang biglang sumibol sa kanyang tono. Isinasa puso niya ang kanyang pagkatalo kay Xiaoyan sa laban noon. Ngayon, gusto niyang gamitin ang mga kasanayan sa alchemist na pinagdadalubhasaan niya para makipagkompetensya kay Xiaoyan. Ang mga mukha ng mga taong naroroon, maliban kay Xiaoyan, ay nagbago nang marinig nila ang mga salita ni Guhi. Ang kakayahan ni Guhi sa pagpino sa gamot ay kilala sa Giama Empire. Maging si Fama ay walang gaanong kumpiyansa pagdating sa pakikipagkompetensya sa mga kasanayan sa pagdadalisay ng gamot sa kanya. "Ikaw. Bakit hindi mo ito palitan ng ibang kondisyon? Dahil sa iyong katayuan, hindi ba ito ay pananakot kung nakikipagkompetensya ka kay Xiaoyan tungkol sa mga kasanayan sa pagdadalisay ng gamot?" Napakunot ng noo si Fama habang umiiling. Hindi pinansin ni Guhi ang mga salita ni Famaria. Ang kanyang mga mata ay kumikinang habang nakatutok kay Xiaoyan, na malalim ang iniisip. Bulong niya sa kanyang bibig. "Nambubuli. Mula nang matalo ako sa kanyang mga kamay noon, hindi ko na siya tinatrato bilang isang tao mula sa kahit anong nakababatang henerasyon. Matandang tao, huwag mong sabihin sa akin na naglakas loob kang tretuhin ang taong ito bilang isang tao mula sa nakababatang henerasyon. Sa nakikita ko,
malamang na ang kanyang mga kasanayan sa pagdadalisay ng gamot ay hindi mas mahina kaysa sa iyo. Napakunot ang bibig ni Fama nang marinig ito. Ilang beses na niyang pinanood si Xiaoyan na nagpino ng mga medicinal pill kamakailan at malinaw na naunawaan niya kung anong antas ang naabot ng mga kasanayan ni Xiaoyan sa pagpino ng gamot. Kung ang isa ay tumingin mula sa ibabaw, ang medicinal refining skills ni Xiaoyan ay hindi bababa sa hindi mas mahirap kaysa sa kanya. Xiaoyan, anong masasabi mo? Makipag-match ka sa akin. Kung manalo ka, sasali ako sa Yan Alliance. Kapag natalo ka, titigil ka na sa pag-istorbo sa akin sa hinaharap. Kalmado ang tingin ni Guhi habang pinag-aaralan niya si Xiaoyan at nagsasalita. Saglit na nag-isip si Xiaoyan habang pinagtutuunan ng pansin ng ilang tingin sa paligid niya. Agad naman siyang ngumiti at tumango. Sinabi niya, dahil ganoon ang iniisip ni Grandmaster Guhi, gagawin ni Xiaoyan ang sinabi mo. Gayunpaman, umaasa ako na hindi ka na makahanap ng ibang dahilan para tanggihan ako pagkatapos matukoy ang panalo. Talagang karapat-dapat kang maging pinuno ng Yan Alliance. Wala pang isang alchemist sa loob ng Jiama Empire na naglakas loob na sabihin sa akin ang mga ganoong salita sa loob ng maraming taon. Tumawa si Guhi sa halip na magalit nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan. Nagbigay siya ng mapang-akit na kilos gamit ang kanyang kamay at tumawa. Kung ganoon, mangyaring pumasok sa bahay. Matandang Fama, maghintay na lang kayong lahat dito. Liu Ling, alagaan mo sila. Nanguna si Guhi na tumalikod at naglakad papasok sa straw house pagkatapos niyang magsalita. Hindi nagatubili si Xiaoyan habang mabilis niyang itinaas ang isang paa para sumunod sa likuran. Walang magawa sina Fama at Hai Badong habang pinagmamasdan ang dalawang tao na pumasok sa straw house at isinara ang pinto ng mahigpit. Umupo ang huli sa isang bato at mamulong. Matanda, sino sa tingin mo ang may mas malaking tsansa na manalo? Napailing si Fama nang marinig niya ito. Mapait siyang tumawa. Paano madaling sabihin? Siya ay natural na may mga kakaibang punto para matawag na Pilking. Gayunpaman ang maliit na kasamang Xiaoyan na iyon ay hindi isang ordinaryong tao. Mula sa panonood sa kanyang paminsan-minsang mga pagtatangka sa pagpino ng mga table task, malamang na mayroon din siyang kakayahan bilang isang Tier 5 na alchemist. Kaya't, mahirap hulaan ang katapusan. Nang marinig ito, biglang tumigas ang teapot na nasa kamay ni Liu Ling sa gilid ng maingat niyang binuhusan ang tsaa para sa kanilang dalawa. Natapos ang pagbuhos ng tsaa sa isang bato sa gilid. Nilinggan niya ang kanyang ulo at napatingin sa pintong nakasara ng may gulat na gulat. Hindi niya akalain na ang maliit na alchemist na lalaki noon ay talagang makakaabot sa parehong antas bilang guro pagkatapos na mawala sa loob ng ilang taon. Iniisip ko kung malalampasan niya ang guro. Ang tinatawag na alchemist match na ito ay nagpatuloy sa loob ng 2 buong araw. Walang sino man sa labas ang nakakaalam kung anong uri ng matinding laban ang pinagdaanan nina Xiaoyan at Guhi sa panahong ito. Gayunpaman, mula sa hitsura kung paano paulit-ulit na lumubog ang mga alon ng panggamot na pabango mula sa straw house, masasabi ng isang tao na ang laban ay hindi nakaka-relax gaya ng inaakala. Sa ikalawang gabi, dahan-dahang bumukas ang mahigpit na saradong pinto ng bahay na dayami sa harap ng mapait na naghihintay na mga tao. 2 medyo miserable na mukhang tao ang dahan-daang lumabas. Agad namang dumungaw si Fama at ang dalawa pa nang makita nila ang hitsura ng 2 taong ito. Sabik silang nagtanong. Sino ang nanalo? Hindi isiniwalat nina Xiaoyan at Guhi ang sagot kung sino ang nagwagi sa laban na ito. Gayunpaman, dinala ni Guhi si Liu Ling at umalis sa lugar na tinitirhan niya nang nakahiwalay kinabukasan pagkaalis ng grupo ni Xiaoyan. Ang lugar na kanilang pinuntahan ay ang kabisera. Nakaramdam ng bahagyang paghanga sina Fama at Hai Badong sa kanilang mga puso nang ipahayag ni Guhi na sasali siya sa Yan Alliance. Hindi makapaniwala ang kanilang mga mata habang nakatingin sa nakangiting binata na nakaitim na damit. Mukhang nakakuha nga ng kalamangan ang taong ito sa laban na iyon. Sa pagsali ni Guhi sa Pill Hall, natural na naging mas malakas ang lakas ng huli. Ang ilan sa ilang librerag alchemist sa loob ng imperyo ay nagsimula ring sumali sa Pill Hall ng sunod-sunod pagkatapos na magbigay ng halimbawa si Guhi. Sa isang maikling sandali, ang laki ng Pill Hall ay mabilis na lumawak.
Mga isang buwan o higit pa pagkatapos ipahayag ni Gu He na sumali siya sa PhilHall, si Xiaoyan, na walang ibang magawa, sa wakas ay nakatanggap ng messenger bird mula sa Chuyon Empire. Inalis niya ang scroll mula rito at dahan-daang binuksan. Nagbago ng husto ang ekspresyon niya. May lumabas na mula sa Hall of Souls. Halika dali. Battle Through the Heavens. Kabanata 787. First Commander. Nakatayo si Xiaoyan sa isang mataas na gusali habang nakatingin sa papel sa kanyang kamay na may time na ekspresyon. Ilang sandali pa ay pinitik niya ang daliri at naging apoy ang papel bago mabilis na nawala. Ang Hall of Souls. Ha! Marahang mamulong si Xiaoyan sa kanyang bibig. Ang isang siksik at malamig na layuning pagpatay ay dahan-daang umusbong sa kanyang maitim na mga mata. Ang kanyang pagkamuhi sa organisasyong ito ay masasabing tumagos ng malalim sa kanyang mga buto. Nakalapag na sa kanilang mga kamay ang 2 taong pinakamalapit sa kanya. Isang malamig na kislap ang lumitaw sa mga mata ni Xiaoyan. Bigla niyang binaliktad ang kanyang katawan ilang sandali pa at mabilis na naglakad pababa mula sa mataas na gusali. Sa kasalukuyan, hindi niya alam ang misteryosong Hall of Souls na ito. Dapat ay mayroon siyang kaunting pangunawa sa kanila kung nais niyang iligtas si Yao Lao at ang kanyang ama. Gayunpaman, ang mga tao mula sa Hall of Souls ay karaniwang misteryoso at mahirap para sa isang ordinaryong tao na hanapin sila. Kaya siguro ito na ang pagkakataon para sa kanya. Hanggat maaari niyang makuha ang isang tao mula sa Hall of Souls, si Xiaoyan ay makakakuha ng ilang balita tungkol sa Hall of Souls. Ito ay napakahalaga sa kanya. Mabilis na nahanap ni Xiaoyan si Xiaoding at ang iba pa habang ang ideyang ito ay kumikislap sa kanyang puso. Inilarawan niya ang sitwasyon sa kanila ng detalyado. Nagulat sila nang mabalitaan nilang aalis na si Xiaoyan sa Jiama Empire at tumango lamang ito pagkatapos ng mahabang panahon na tumahimik. Malinaw na naunawaan ni Xiaoding na kung nakuha niya si Xiaoyan na manatili sa Jiama Empire, haantong ito sa pagpipigil sa kanya. Ang malawak na kontinente ng Daoqi ay maaaring ang lugar kung saan maipapakita ni Xiaoyan ang kanyang tunay na kakayahan. Hindi na nagpatagal pa si Xiaoyan matapos na matugunan ang mga bagay sa Yan Alliance. Natagpuan niya si Ziyan sa loob ng kabisera bago bumangon sa ere kasama niya habang mabilis siyang lumipad patungo sa lugar kung saan matatagpuan ang Magical Beast Mountain Range. Si Xiaoyan ay natatakot sa mga tao mula sa Hall of Souls. Kaya naman, natural na kailangan niyang tipunin ang lahat ng kanyang mga katulong sa kanyang paglalakbay sa Chuyon Empire sa pagkakataong ito. Malinaw na ang Medusa ang pinakamahusay na pagpipilian. Sa kasalukuyan, ang tribo ng taong ahas ay nanirahan na sa isang lugar na malapit sa Magical Beast Mountain Range. Bagamat makikipag-away sila sa ilang magical beast sa panahong ito, hindi ito itinuturing na masamang bagay para sa ilan sa mga taong ahas na nauuhaw sa labanan. Matapos manatili sa loob ng Jiama Empire, ang bantay ng tribo ng taong ahas laban sa mga tao ay bahagyang hamina. Nagkaroon din ng daanan sa hangganan sa pagitan ng tribo at sa labas ng mundo. Bagamat may mga sundalo ng tribo ng taong ahas na mahigpit na nagbabantay sa paligid ng daanan, walang alinlangan na mas maganda kung ikukumpara sa nakaraan nang agad silang pumatay nang makakita ng tao. Malamang na sa pakikipag-ugnayan sa loob ng mahabang panahon, unti-unting tatalikuran ng tribo ng taong ahas ang mga binabantayang kaisipang ito at magiging mga miyembro ng Jiama Empire. Kahit na ang lugar kung saan matatagpuan ang tribo ng taong ahas ay malayo sa kabisera, sina Xiaoyan at Ziyan ay nagawang lumitaw sa gilid ng Magical Beast Mountain Range pagkatapos ng 1 oras sa kanilang bilis. Ang kanilang mga tingin ay dahan-daang dumaan sa malawak na bulubunduking ito. Nakita nila ang mga taong ahas na dumadaan sa kagubatan. Napansin din sila ng ilang tao sa loob ng malawak na kagubatan pagkatapos nilang huminto sa kalangitan sa itaas ng lugar na ito. Ang isang pares ng mga figure ay mabilis na sumugod sa langit na may maingat na mga mata. Natigilan sila nang makita nila si Xiaoyan, at ang pag-iingat sa kanilang mga mata ay lubhang hamina. Mga kaibigan mula sa tribo ng taong ahas. Gusto kong makilala si Reyna Medusa para sa ilang mga bagay. Maaari mo bang pangunahan? Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay patungo sa ilang eksperto mula sa tribo ng taong ahas,
at nagsalita sa malalim na boses. Ang pinuno ng tribo ay nasa isang retreat. Kung gusto mo siyang makita, mangyaring sundan kami upang makipagkita muna sa First Commander. Siya lamang at ang ilang elder mula sa tribo ang maaaring pumasok sa silid. Isang taong ahas expert ang nag-alinlangan sandali bago ibinuka ang kanyang bibig para magsalita. First Commander. Napakunot ang noo ni Xiaoyan nang marinig ito. Ang dalubhasang ito, na mas mahina lamang kaysa Medusa sa buong tribo ng mga taong ahas, ay isa rin sa kanyang narinig. Gayunpaman, hindi pa siya nakilala ni Xiaoyan. Mula sa paminsan-minsang pagbanggit ng ilang taong ahas, ang taong ito ay tila isang taong baliw sa pagsasanay. Sa panahon ng malaking labanang ito sa pagitan ng Jiama Empire at ng tatlong dakilang imperyo, ang taong ito ay nagpatuloy sa pag-atres ng mahigit isang taon. Ang disyerto ay ganap na walang laman sa oras na siya ay lumabas sa kanyang pag-urong. Kung ang tribo ng taong ahas ay walang espesyal na paraan ng komunikasyon, malamang na ang taong ito ay hindi man lang mahahanap ang kanyang mga katribo. Siyempre, ito ay natural na hindi sapat upang maging sanhi ng pagsimangot ni Xiaoyan sa ganitong paraan. Itinuring din ng training maniac na ito si Medusa bilang isang babaeng Diyos sa kanyang puso, katulad ng karamihan sa mga lalaking snake people. Dahil sa kanyang lakas na mas mababa sa Medusa sa loob ng tribo, siya ang karaniwang taong magkakaroon ng pinakamalaking pagkakataon na makasama siya. Gayunpaman, biglang sumabog si Xiaoyan na parang tigre na hamarang sa kanyang dinadaanan. Kaya naman, sa kabila ng hindi pa niya nakikilala ang taong ito, alam din ni Xiaoyan na malamang na ang taong ito ay may matinding galit para sa kanya. Walang magawang iling ni Xiaoyan ang kanyang ulo habang ang mga kaisipang ito ay nag-flash sa kanyang puso. Sabi niya, kung ganoon, maaari mo bang pangunahan ang daan? Bagamat naramdaman ni Xiaoyan na ang First Commander na ito, na hindi pa niya nakilala, ay magiging problema, hindi siya kinatatakutan ni Xiaoyan. Kung hindi naiintindihan ng ibang tao ang sitwasyon, hindi niya iniisip na ipakita ang kanyang kamay. Sa anumang kaso, hanggat matatalo ng isa ang mga nangungunang ekspertong ito mula sa tribo ng taong ahas, makakapagligtas siya ng maraming problema sa hinaharap. Medyo magalang na tumanggo ang mag-asawang eksperto sa snake people nang makita ito. Gumalaw ang kanilang katawan at bumaril sila patungo sa kagubatan. Sina Xiaoyan at Ziyan ay sumunod malapit sa likuran. Xiaoyan, mag-relax. Tutulungan kitang talunin iyan kahit anong First Commander kung maglakas loob siyang magsalita ng kalokohan. Lumapit si Ziyan kay Xiaoyan at tumawa. Mukhang alam din niya ang kilalang First Commander mula sa tribo ng taong ahas. Dapat maging mas masunurin ka. Kung hindi, hindi na kita isasama. Walang magawang umiling si Xiaoyan habang tumugon. Chi, kung hindi mo ako dadalhin, tatakas akong mag-isa tulad ni na Liu Qing, Lin Yan, at iba pa. Kinurot ni Ziyan ang kanyang mga labi at hindi man lang natatakot sa banta ni Xiaoyan. Naiikot lamang ni Xiaoyan ang kanyang mga mata nang marinig niya ito. Sinumpa niya si Lin Yan at ang dalawa pang bastos sa kanyang puso. Talagang naglakas loob silang tumakas ng mag-isa. Tiyak na tuturuan niya sila ng tamang leksyon sa susunod na pagkikita nila. Sa loob ng isang taon na si Xiaoyan ay nagsasagawa ng isang retreat, si Lin Yan at ang dalawang iba pa ay nakaramdam ng pagkabagot mula sa pananatili sa Jiama Empire. Sa makatuwid, sabay silang umalis sa Jiama Empire at nagtungo sa isang paglalakbay pagkatapos mag-iwan ng mensahe. Gayunpaman, maaaring hindi nila alam na nagkaroon ng malaking labanan sa loob ng Jiama Empire hindi nagtagal pagkatapos nilang umalis. Ang tanawin ng kagubatan sa harap ni Xiaoyan ay biglang lumawak habang sinusumpa niya ang 3 taong iyon sa kanyang puso. Lumitaw sa kanyang paningin ang isang tribo na sumakop sa napakalaking espasyo. Ang mga gusali ng tribo ay itinayo sa tabi ng bundok, at ang hugis nito ay tila nakaimbed sa loob ng katawan ng bundok. Ang mataong tribo ng taong ahas ay parot-par ito sa lugar na ito. Ang ilan sa mga sundalong taong ahas ay nakatayo sa ilang matataas na lugar na ganap na armado. Ang matalas nilang mga mata ay pinagmamasdan ang kalagayan sa paligid sa lahat ng oras. Sinundan ni na Xiaoyan at Ziyan ang mga eksperto mula sa tribo ng taong ahas at dumaan sa tribo.
Pagkaraan ng ilang oras, unti-unti silang huminto sa isang malawak na bukas na lupa sa kaloob-looban ng tribo. Mayroong isang lipad ng mga hagdan ng bato na umaabot ng malalim sa mga bundok sa likod ng bukas na lupa. Gayunpaman, ang hagdan na ito ng bato ay kasalukuyang binabantayan ng maraming eksperto mula sa tribo ng taong ahas. Ang mga mata ni Xiaoyan ay itinapon patungo sa batong hagdanan na umaabot hanggang sa gilid ng kanyang paningin habang siya ay nakatayo sa bukas na lupa. Sa wakas, huminto sila sa gitna ng maraming bantay ng taong ahas sa lugar na iyon. Sa lokasyong iyon ay isang kalbong lalaking taong ahas na nakapikit. Mga sinulid ng marahas na aura ang bumalot sa kanyang katawan. Ang makintab na kalbong ulo na iyon ay natatakpan ng isang kulay abo-puting snake tattoo. Lumitaw ito na parang isang kulay abo-puting ahas na lason na nakahiga doon, na naging dahilan upang manginig ang isa ng hindi nilalamig. Nanliit ang mga mata ni Xiaoyan habang ang kanyang tingin ay tumigil sa kalbong ulo na taong ahas. Nararamdaman niya na ang lakas ng taong ito ay kasalukuyang nasa tuktok ng klase ng Daohuang. Maliban kay Medusa at sa apat na elder, malamang na siya ang pinakamalakas sa loob ng buong tribo ng taong ahas. Dahil iyon ang nangyari, tila ang kalbong ulo na taong ahas na ito ay ang first commander ng tribo ng taong ahas. Ang kalbo na taong ahas ay tila may naramdaman ng ibinato ni Xiaoyan ang kanyang tingin. Ang mga nakapikit na mata na iyon ay biglang bumukas at ang mga mata na hugis at sulok ay matamang nakatingin kay Xiaoyan na parang isang napakalaking sawa na malapit ng lumunok ng tao. Hinihiling ni Xiaoyan mula sa Yan Alliance na makipagkita kay Reyna Medusa. Mangyaring ipaalam sa kanya. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan sa harap ng mukha ng taong ahas na magiging sanhi ng pagtindig ng mga balahibo ng isang tao. Hinawakan niya ang kamay niya at dahan-daang nagsalita. Xiaoyan. Ang walang awa na aura ng kalbong taong ahas ay agad na sumikat nang marinig ang pangalang ito na kamakailan lamang ay naging batik sa kanyang puso. Bigla siyang tumayo. Ikaw ba si Xiaoyan? Ang buntot ng kalbong taong ahas ay umindayog at ang kanyang katawan ay kakaibang lumitaw sa isang lugar na hindi kalayuan sa Xiaoyan. Nakatitig ang kanyang mga mata kay Xiaoyan habang nagsasalita siya sa medyo madilim at malamig na paraan. Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang galit sa sinabi ng kabilang partido. Agad naman siyang tumango. Sumili ang isang laban ng ngiti sa mukha ng kalbong taong ahas nang makita niyang tumango si Xiaoyan. Wala na siyang ibang sinabing kalokohan habang mahigpit na nakakuyom ang kamao. Nagtagal ang berdeng ilaw at lumitaw. Lumitaw ang makakapal na kaliskis ng ahas. Ang kanyang kamao ay nagdala ng isang madilim at malamig na puwersa habang ito ay marahas na hamampes patungo kay Xiaoyan na may galit na galit. Lalong nagdilim ang ekspresyon ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang malamig at matalim na hangin na dumampi sa kamao ng kabilang partido. Dahan-daang humakbang ang kanyang mga paa nang biglang sumili ang malakas na madilim na berdeng apoy mula sa kanyang katawan. Ang apoy ay tumaas at ang lupa ay mabilis na natuyo. Maraming bitik ang mabilis na kumalat mula sa pagkatuyo. Ang mga mukha ng mga nakapaligid na eksperto mula sa tribo ng taong ahas ay nabigla habang nagmamadali silang bumalik. Palibhas ay likas na ipinanganak na may malamig na konstitusyon, pinakatakot sila sa mga ganitong bagay. Ang sorpresa ay sumili sa mga mata ng kalbong taong ahas nang makita niya ang jade green na apoy sa katawan ni Xiaoyan. Gayunpaman, ang kanyang kamao ay hindi huminto kahit kaunti. Ang puwersa dito sa halip ay naging mas mabangis. Isang maliit na magandang katawan ang biglang lumitaw nang ang kamao na ito ay tumama sa isang layer ng jade green na apoy. Isang magandang sigaw ang tumunog at isang maliit na kamao ang bumangga sa taong ahas sa harap ng mga natulala na mata mula sa nakapaligid na mga taong ahas. Bang! Isang mahina at mahinang pagsabog ang tumunog ng magkadikit. Kaagad, isang nakakatakot na alon ang kumalat. Si Zian at ang kalbong taong snake na iyon ay parehong umatras ng ilang mabibigat na hakbang. Matapos piliting patatagin ang kanyang katawan, ang mata ng kalbong taong ahas ay mataimtim habang nakatingin kay Zian na hinihimas ang kanyang maliit na kamao. Pagkatapos nito, binigyan niya ng malamig na ngiti si Xiaoyan. Isang malapalad na jade green na apoy ng lotus ang dahan-daang lumipad mula sa mga kamay ng mukhang walang malasakit na si Xiaoyan bago pa mantuyain ang kalbong ulo na taong ahas.
Isang mahina at malamig na boses ang umalangaw-ngaw sa bukas na lupa. Kung gagawa ka ng isa pang hakbang pasulong, mas mabuting maging handa kang humiga sa kama sa loob ng ilang buwan. Nakalunok ng laway ang kalbong ulo na taong ahas habang nanliit ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa Jade Green Fire Lotus. Nararamdaman niya na ang isang sobrang ligaw, marahas, nakakatakot na enerhiya ay nakapaloob dito. Battle Through the Heavens. Kabanata 788. Pag-anyaya sa mga katulong. Nakatitig ang kalbo na taong ahas sa Jade Green Fire Lotus na nananatili sa harap ni Xiaoyan na may mga mata na hindi pangkaraniwang solemna. Malinaw niyang naunawaan mula sa ganap na tahimik na titig ni Xiaoyan na kung talagang humakbang siya pasulong, ang Fire Lotus, na naglalaman ng nakakatakot na ligaw at marahas na enerhiya, ay tiyak na babarilan. Brat, karapat-dapat ka talagang maging pinuno ng Yan Alliance. Mayroon ka talagang kakayahan. Ang kalbong taong ahas ay dinilaan ang kanyang mga labi at tumawa. Gayunpaman, ang pagmamaliit na ugali mula kanina ay nawala sa kanyang kasalukuyang tono. Ngayon, medyo nagsimula siyang maniwala sa mga tsismis sa tribo na nagawang talunin ni Xiaoyan ang isang ekspertong Daozang. Ang katanji-tanging lotus ng apoy na ito ay nagdulot ng takot na lumabas mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi ko gustong makipag-away sa iyo. Mangyaring magpadala ng mensahe sa Medusa. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga mata, itinaas ang kanyang kamay, at patuloy na hinawakan ang Jade Green Fire Lotus sa kanyang palad. Sinulyapan niya ang snake person bago nagsalita sa mahinang boses. Ang pinuno ng tribo ay nagsasagawa ng isang retreat. Walang sino man ang maaaring basta-basta makagambala sa kanya. Umiling at tumawa ang kalbong taong ahas. Napakunot ng noo si Xiaoyan. Wala siyang sinabi. Paimpal niyang pinitik ang daliri niya. Ang apoy na lotus sa kanyang kamay ay biglang lumipad patungo sa kalbong taong ahas. May dala itong buntot na apoy sa daan at tila isang maliit na bumabagsak na bituin. Hindi sinasadyang nagbago ang mukha ng kalbo na taong ahas nang makitang inilunsad ni Xiaoyan ang Fire Lotus, na naglalaman ng nakakatakot na enerhiya, nang walang pag-aalinlangan. Itinaas niya ang kanyang buntot at mabilis na umatras. Gayunpaman, kahit paano umiwas ang kanyang katawan, ang Jade Green Fire Lotus na iyon ay sumunod malapit sa likuran, na tila nagtataglay ng isang tracking device. Kaya naman lumitaw ang isang nakakatawang eksena sa bukas na lupang iyon. Ang isa sa pinakamalakas na tao na lubos na iginagalang sa mga mata ng taong ahas ay talagang hinahabol ng maliit na jade green na apoy na iyon hanggang sa makaiwas siya sa buong lugar. Ang eksenang ito ang naging dahilan upang magtinginan ang mga tao sa paligid ng ahas. Ang mga mata na dati nilang tinitingnan kay Xiaoyan, na bahagyang ginalaw ang kanyang kamay, ay may malabo na tingin. Kalokohan, tapos ka na ba? Ang kalbo na taong ahas ay umiwas muli bago ibinato ang kanyang tingin sa apoy na lotus na binaril ni Xiaoyan. Galit na galit siyang umungol. Mabagal na huminto ang Fire Lotus. Sa wakas, nanatili itong nakabitin sa hangin sa paligid ng 2 hanggang 3 metro ang layo mula sa kalbong ulo na taong ahas. Ang mataas na temperatura na ibinubuga mula rito ay nagdulot ng makakapal na patak ng pawis na lumitaw sa noo ng kalbong ahas na iyon. Maaari bang tumulong si First Commander na ipasa ang mensahe ngayon? Bahagyang tumawa si Xiaoyan. Ikaw. Ang kalbo na First Commander ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ngunit agad niyang sinulyapan ang dahan-daang umiikot na apoy na lotus sa isang maikling distansya sa kanyang harapan. Nanginginig ang puso niya. Kung sisabog ang bagay na ito, maaaring mapanatili niya ang kanyang buhay ngunit ang mabuhay pagkatapos nito ay wala nang mabuti. Maghintay ka rito. Saglit na nagpumiglas ang kalbong First Commander bago tuluyang sumuko. Mabangis siyang nagsalita kay Xiaoyan bago kumislap ang kanyang katawan habang naglalakbay siya patungo sa hagdan ng bato. Pagkatapos nito, mabilis siyang sumugod sa malalim na kabundukan. Napangiti si Xiaoyan nang makita niya ang kalbo na First Commander na napakabilis na tumakas. Sinenyasan niya ang kanyang kamay at ang apoy na lotus na labis na kinatatakutan ng huli ay maso na ring ibinalik. Pagkatapos nito, nanatili itong nakabitin sa itaas ng kanyang kamay bago ito naging isang kumpol ng jade green na apoy sa gitna ng kakaibang alon. Pumasok ang apoy sa kanyang katawan.
Hindi pinansin ni Xiaoyan ang napakaraming mausisa at magalang na mga titig pagkatapos na ibalik ang apoy na lotus sa kanyang katawan. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at tahimik na hinintay na lumitaw si Medusa. Ang tinatamad na Ziyan sa gilid ni Xiaoyan ay pinagmamasdan ang kanyang paligid na may kakaibang mga mata. Marahil ay dahil hindi siya nasaktan matapos makatanggap ng suntok mula sa First Commander kanina, ngunit ang mga nakapaligid na taong ahas ay sobrang magalang sa kanya. Nagpakita sila ng isang palakaibigang ngiti nang makita siyang nakatingin. Tahimik na naghihintay ang dalawa. Humigit kumulang 10 minuto pagkatapos pumasok ang kalbong taong ahas sa malalalim na kabundukan, dalawang sinag ng liwanag ang mabilis na lumabas mula sa loob. Sa wakas, nanatili silang nakabitin sa kalangitan sa itaas ng bukas na lupa bago sila tuluyang lumapag. Ang mga nakapaligid na taong ahas at mga tanod sa open ground ay magalang na yumuko nang makita ang liwanag na figure sa harapan. Bakit may oras ka para hanapin ako sa tribo ng taong ahas ngayon? Ang tanging nakapagtataglay ng gayong prestihiyo sa loob ng tribo ng taong ahas ay natural na si Medusa. Tumingin ang mga mata niya kina Xiaoyan at Ziyan pagkatapos makalapag. Hindi niya sinasadyang nagtanong na may pagkagulat. Old Sister Kailin. Napatalon sa tuwa si Ziyan nang makita niyang sumulpat si Medusa. Agad siyang tumakbo papunta sa kanya, kumatok sa yakap ng huli nang gawin niya iyon. Hinaplos ng macelan na kamay ni Medusa ang maliit na ulo ni Ziyan at isang nakakagalaw na ngiti ang bumungad sa kanyang mukha. Ang napakabihirang ngiti na ito ay naging sanhi ng kalbo na unang commander sa gilid upang maging mapurol matapos itong makita. Old Sister Kailin, ang kalbong ito ay talagang nang-ahas na salakayin ako ngayon. Kung si Ziyan ay hindi pa sumulong sa klase ng Daohuang, malamang na napatay niya ako sa isang suntok na iyon. Nakapatong ang ulo ni Ziyan sa yakap ni Medusa bago biglang itinuro ang First Commander sa kanyang tabi habang galit itong nagsasalita. Ang noo ni Xiaoyan at ng First Commander ay nagsimulang magsiwalat ng ilang pawis nang makita nila ang kilos na ito ni Ziyan. Ang batang ito ay talagang naglakasloob na magreklamo. Marahang tinapik ni Medusa ang ulo ni Ziyan. Pagkatapos nito, ang kanyang mga magagandang mata ay walang pakialam na sumulyap sa kalbo na First Elder sa kanyang tabi. Agad na nanigas ang katawan ng huli habang siya ay tuyong tumawa. Leader ng tribo, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan kanina. Gusto ko lang subukan ang kakayahan ni Xiaoyan at hindi ko intensyon na atakihin ang cute na batang ito. Mula sa paraan ng pagtrato ni Medusa kay Ziyan, natural na naiintindihan ng kalbong First Commander kung gaano kalapit ang relasyon nilang dalawa. Agad siyang nagsimulang manghina sa kanyang mga sinabi. Gayunpaman, hindi niya napansin na bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Medusa pagkatapos niyang magsalita. Ikinaway niya ang kanyang maselang kamay at nagsalita sa walang pakialam na boses. Si Xiaoyan ay isang tribo ng taong ahas na panauhin na kinilala ng mga elder. Paano mo siya aatake ayon sa gusto mo? Pumunta mag-isa sa Snake Cave at lumabas pagkatapos ng isang buwan. Naging mapurol ang ekspresyon ng kalbo na First Commander nang marinig niya ito. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na lumaban at mahinang tumanggaw lamang. Dapat umalis ka muna. Pinaalis ni Medusa ang kalbo na First Commander bago hinayla si Ziyan habang dahan-daang naglakad patungo kay Xiaoyan. Bahagyang itinaas niya ang kanyang magagandang mata at nagtanong. May problema ba? Napakamot ng ulo si Xiaoyan nang makita ang kalmadong mukha ni Medusa. Walang magawa niyang sinabi. Gusto kong humingi ng tulong sa iyo. Nagpadala ng impormasyon ang Little Fairy Doctor na may natuklasan siyang bakas ng isang tao mula sa Hall of Souls sa Chuyon Empire. Kaya, mayroon ka bang ilang impormasyon tungkol sa taong iyon mula sa Hall of Souls? Halimbawa ang kanyang lakas. Ipinahayag ni Medusa ang kanyang mga iniisip. Wala. Gayunpaman, sa palagay ko, sa pagsasama nating tatlo, dapat nating pigilan ang Protector Wu na iyon kahit na magkita tayong muli. Umiling si Xiaoyan habang sumagot. Matagumpay na siyang nakasulong sa klase ng Daohuang. Hindi na niya kakailanganing itaya ang kanyang buhay at gawin ang lahat tulad ng ginawa niya noon kapag kaharap ang isang elite na Daozang. Bukod dito, siya ay kasalukuyang hindi lamang nagkaroon ng Medusa, kundi pati na rin ang Little Fairy Doctor, na hindi mas mababa sa kanya.
Ang lineup na ito ay maaaring ituring na medyo malakas kahit nasa kontinente ng Dauchi. Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Medusa. Medyo hindi mapakali ang kanyang sinabi. Maaari talagang ituring na totoo ito. Gayunpaman, hindi ako mapalagay tungkol sa Little Fairy Doctor na iyon. At saka, sa pagkakataong ito, papasok na tayo ng malalim sa Chuyon Empire. Ang lugar na iyon ay kanyang teritoryo. Kung nais niyang maglaro, naiikot lamang ni Xiaoyan ang kanyang mga mata sa loob ng kanyang puso nang marinig niya ito. Tunay na hindi madaling lutisin ang awayan na nabuo sa pagitan ng kababaihan. Tila kakailanganin niya ng maraming oras para magtiwala si Medusa sa Little Doctor. Kalimutan mo na, dahil may tiwala ka sa kanya, gagawin namin ang sinabi mo. Kung hindi, sisihin mo ako sa pagiging makitid sa puso mo. Kumunat ang gilid ng labi ni Medusa nang makita ang mapait na ngiti ni Xiaoyan. Pagkatapos nito ay ikinaway niya ang kanyang kamay at nagsalita sa mahinang boses. Nagulat si Xiaoyan nang makita niyang itinaas ni Medusa ang kanyang maselang kamay. Hindi niya sinasadyang inilahad ang kamay at hinawakan iyon. Kumunat ang noo niya nang makita ang isang galos sa braso nito na nakatago sa manggas nito bago nagtanong. Nasugatan ka. Anong nangyari? Isang makinis na pamumula ang bumungad sa nakakaakit na mukha ni Medusa nang hawakan ni Xiaoyan ang kanyang kamay sa harap ng napakaraming tribo. Nagmamadali niyang binawi ito at sinabing, ito ay isang maliit na pinsala. Gusto naming magtayo ng isang tribo sa lugar na ito na malapit sa Magical Beast Mountain Range at natural na kailangan upang ilipat ang lupa at mga puno. Sa huli, nakaakit kami ng napakaraming makapangyarihang magical beasts. Ito ay sanhi ng isang magical beast na kumapit sa akin sa aking kawalang ingat habang nakikipaglaban. Bakit hindi ka nagpadala ng isang tao sa Yan Alliance upang hanapin ako? Sa kasalukuyang lakas ng Yan Alliance, sapat na upang lumikha ng isang ligtas na lugar para sa iyo. Nakakunot ang noo ni Xiaoyan habang tumugon. Hindi ko kayang ayusin ang mga isyong ito. Hindi na kailangang problemayan kayong lahat. Malabo na ngumiti si Medusa. Nakaramdam siya ng bahagyang init na dumadaloy mula kay Xiaoyan sa sandaling ito at medyo comfortable ang kanyang puso. Kailan tayo aalis? Hindi nais ni Medusa na masangkot sa paksang ito ng matagal. Iniba niya ang topic at nagtanong. Sa lalong madaling panahon. Sagot ni Xiaoyan sa malalim na boses. Kung ganoon, hintayin mo ako saglit. Sasagutin ko ang ilan sa mga isyo sa loob ng clan at susundan kita. Hindi nagatubili si Medusa Eve nang marinig niya ito. Tumanggo siya at inikat ang kanyang katawan para lamang mahawakan ni Xiaoyan. Narinig niya ang isang malambot na boses na ipinadala mula sa bibig ng kabilang partido habang siya ay nakakaramdam ng pagkatulala. Salamat. Nagulat si Medusa nang marinig ang salitang ito. Agad siyang ngumiti at sinabing, ituturing mo lang ito bilang gantimpala sa pagtulong mo sa akin na pinuhin ang Heaven Soul Blood Bone Pill. Ginalaw niya ang kanyang maselang kamay pagkatapos magsalita at tumakas mula sa pagkakahawak ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, sumugod siya sa isang meeting room sa loob ng tribo. Marahang bumantong hininga si Xiaoyan habang nakatingin sa likod ni Medusa. Napuno ng masalimuot na pakiramdam ang kanyang puso. Ang panganib ng kanilang kasalukuyang paglalakbay sa Chuyon Empire ay isang bagay na hindi na kailangang sabihin. Bukod dito, ang Jiama Empire ay unti-unting naging mapayapa at ang tribo ng taong ahas ay lumipat kamakailan. Siguradong maraming bagay ang nagbabago sa kanyang tribo. Gayunpaman, hindi pa rin siya tumanggi. Ang puso ni Xiaoyan ay hindi gawa sa bato. Nakaramdam din siya ng mahina sa kanyang puso nang gawin ng kabilang partido ang lahat ng pagsisikap na ito. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Xiaoyan mula sa kanyang bibig. Tinapik-tapik niya ang ulo ni Ziyan pero medyo magulo ang puso niya. Sobra na ang naitulong niya sa kanya. Hindi nagtagal ang Medusa para ayusin ang ilang isyo. Makalipas ang halos kalahating oras, naayos na niya ang lahat. Mabilis siyang umalis sa tribo ng taong ahas kasama sina Xiaoyan at Ziyan. Nagsimula silang lumipad patungo sa hangganan ng imperyo. Medyo may kalayuan sa hangganan ng imperyo. Kahit nasa bilis ng grupo ni Xiaoyan, gabi na lang nila ito naabot.
Battle Through the Heavens. Kabanata 789. Nagmamadali sa Chuyon. Tatlong sinag ng liwanag ang sumikat mula sa isang malayong taluktok ng bundok sa hangganan ng Chuyon Empire. Ilang sandali pa, naging 3 tao ang mga ito. Nasa harap ang Chuyon Empire. Nabalitaan na ang Poison Masters ang nangingibabaw sa loob ng imperyong ito. Dapat tayong maging mas maingat kapag tayo ay kumilos sa hinaharap. Tumingin si Xiaoyan sa isang malabong kuta sa gilid ng kanyang paningin mula sa isang mataas na vantage point bago ibinaling ang kanyang ulo upang paalalahanan sina Medusa at Xian. Oo, tumanggaw naman ang dalawa. Tumingin si Medusa kay Xian sa tabi niya, bahagyang nag-alinlangan, bago sinabing. Sigurado ka bang gusto mong isama si Xian? Ang paglalakbay na ito sa Chuyon Empire ay hindi isang tour. Ang maliit na mukha ni Xian ay agad na naging balisa nang marinig niya ang mga salita ni Medusa. Ayaw niyang manatiling mag-isa sa Jiama Empire. Napaka-boring noon. Hihihi. Relax. Huwag maliitin ang batang babae na ito. Isa rin siyang eksperto na dawhuang. Idinagdag ang kanyang nakakatakot na kakaibang lakas, nagagawa pa niyang makipaglaban sa mga ordinaryong eksperto sa tuktok ng klase ng dawhuang. At saka, pagdating sa isang sitwasyon sa buhay at kamatayan, malamang na mayroon siyang mas mahusay na kasanayan kaysa sa ating dalawa pagdating sa pangangalaga sa kanyang buhay. Hinaplos ni Xiaoyan ang ulo ni Xian at tumawa. Nang marinig ito, naalala rin ni Medusa na si Xian ay talagang umasa sa kanyang lakas ng klase ng dawang upang makatanggap ng suntok mula sa Protector Wu pabalik sa Misty Cloud Mountain. Agad siyang tumigil sa pagsasabi ng kung ano-ano pa. Ngumiti siya kay Xian at sinabing, kung ganoon, maaari kang sumunod. Gayunpaman, ito muna ang sasabihin ko. Hindi ka maaaring maging malikot man lang sa pagkakataong ito. Mas mabuting huwag mong hawakan ang anumang bagay na hindi mo dapat hawakan. Karamihan sa mga eksperto mula sa Chuyon Empire ay may dalang maruruming lason. Nagmamadaling tinanguan ni Xian ang kanyang maliit na ulo nang makita niyang pumayag si Medusa. Kekeki. Kung ganoon, umalis na tayo. Ang punong tanggapan ng Poison Sect ay matatagpuan sa isang lungsod sa gitna ng Chuyon Empire. May kaunting distansya pa ang kailangan nating takpan para makarating sa lugar na iyon. Tumawa si Xiaoyan. Oo, bahagyang tumanggaw si Medusa. Agad niyang hinayla si Xian at ang dalawa sa kanila ay mabilis na umangat sa ere. Mabilis silang lumipad patungo sa Chuyon Empire sa ilalim ng takip ng kalangitan sa gabi. Sumunod si Xiaoyan sa likuran nila. Ang teritoryo ng Chuyon Empire ay hindi mas maliit kumpara sa Jiama Empire. Mula sa isang tiyak na punto ng view, ito ay mas malaki pa kaysa sa Jiama Empire. Gayunpaman, ang imperyong ito ay walang alinlangan na mas magulo kung ihahambing sa Jiama Empire. Ang Poison Masters, isang trabaho na tinanggihan ng halos lahat ng tao sa Jiama Empire, ay nabuo ng mahusay sa loob ng Chuyon Empire. Halos makita ng isa ang mga tao na nakasuot ng damit ng isang Poison Master sa loob ng kahit saang lungsod. Nagpakita rin ang Chuyon Empire ng isang eksena na bihirang makita sa loob ng Jiama Empire, ang pagbebenta ng lason. Mayroong ilang mga tindahan na nagdadalubhasa sa pagbebenta ng lason sa bawat solong lungsod ng imperyong ito. Hanggat ito ay isang bagay na may kaugnayan sa lason, posible na bilhin ang mga ito mula sa mga lugar na ito. Ang mga bagay na may mas malaking katangian ng lason ay magiging mas mahal. Mayroong isang uri ng Daoqi sa loob ng imperyo ng Chuyon na maraming beses na mas karaniwan kaysa sa iba pang pagkakaugnay sa Daoqi. Tinawag ito ng mga tao mula sa Chuyon Empire na lason na Daoqi. Ang lason na Daoqi ay nahahati din sa hindi mabilang na bilang ng mga sanga ngunit halos pareho pa rin sila. Lahat sila ay naglalaman ng nakamamatay na lason. Siyempre, ang gayong hindi pangkaraniwang pagkakaugnay ng lason ay natural na hindi isang ordinaryong pagkakaugnay. Sa halip ito ay isang gawa ng tao na mutated na produkto. Ang isang ordinaryong tao ay kailangang ibabad ang kanyang katawan sa lason na tubig at sanayin ito bago siya maging isang Daozi. Ang lason ay dahan-daang tumagos sa katawan ng isang tao at sa wakas ay magkakaugnay sa Daoqi sa loob ng katawan ng isang tao. Pagkaraan ng mahabang panahon,
Ang orihinal na normal na Daoqi ay magiging isang lason na Daoqi na nagtataglay ng iba't ibang uri ng epekto. Kung ikukumpara sa ordinaryong Daoqi, ang kabagsikan ng lason na Daoqi ay talagang may ilang mga pakinabang. Gayunpaman, ang lason sa huli ay lason. Ang bagay na ito ay hindi pinagkaiba sa pagitan ng mga kaaway at sa sarili. Ang pagtaas ng pagsasanay ay magiging sanhi ng paghina ng katawan sa ilalim ng kaagnasan ng lason. Maliban na lang kung ang isa ay makakapag-advance sa isang dalubhasa na Daohuang, ang isang ordinaryong tao na nag-practice ng poison affinity na Daoqi ay magkakaroon ng mas maikling habang buhay kumpara sa isang ordinaryong tao. Ang pagkakaroon ng iba't ibang lason sa katawan ay magreresulta din sa paglihis ng mga karakter ng ilang tao sa normal. Nagresulta din ito sa pagiging magulo ng Chuyon Empire. Walang alinlangan na mas madalas ang mga sparring at labanan kumpara sa Jiama Empire. Bukod dito, marahil ito ay dahil ang lason sa loob ng katawan ng isang tao ay maaaring umatake sa puso ng isang tao anumang oras, ngunit ang mga tao sa loob ng Chuyon Empire ay medyo mas baliw pagdating sa pagsasanay. Ito ay dahil alam ng lahat na kung hindi sila aabot sa klase ng Daohuang, ang lason na Daoqi na kanilang ginagawa ay lalamunan sa malaon nilang buhay. Sa pressure mula sa kamatayan, talagang nakakabaliw ang kapaligiran ng pagsasanay sa Chuyon Empire. Maaaring ito ang dahilan kung bakit ang mga eksperto na nakatago sa mga tao ng Chuyon Empire ay maraming beses na higit pa kaysa doon sa loob ng Jiama Empire. Ang mga ekspertong ito ay bihirang sumali sa anumang malalaking paksayon. Sa halip, lalaban silang mag-isa at magsasanay ng buong buo, umaasa na ganap nilang matakasan ang pagbuho ng lason sa loob ng kanilang mga katawan. Sa kabuuan, ang imperyong ito ay malinaw na mas magulo at mapanganib kaysa sa Jiama Empire. Siyempre, ang ganoong antas ng kaguluhan ay walang alinlangan na mas mahina kung ihahambing sa Black Corner region, na walang batas. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay may imperial na pamilya ng Chuyon Empire at ang napakalaking nilalang na iyon ay kilala bilang poison sect na namamahala dito. Si Xiaoyan at ang dalawa ay gumamit ng halos 4 na araw bago sila pumasok sa gitnang rehiyon ng Chuyon Empire pagkatapos maglakbay ng malayuan. Nagkaroon din silang 3 ng kaunting pag-unawa sa kaguluhan sa loob ng Chuyon Empire sa paglalakbay na ito. Ito ay lalo na nang makita nila ang mga poison fogs na random na namumuo sa paligid ng ilang labanan. Medyo tumaas ng kaunti ang panganib ng imperyong ito na naramdaman sa kanilang mga puso. Matapos maunawaan ang lahat ng ito, ang puso ni Xiaoyan ay hindi sinasadyang namangha sa tagumpay ng Little Fairy Doctor. Ang makapagtatag ng napakalaking paksayon na halos namuno sa 1/3 ng Chuyon Empire sa loob ng magulong lugar na ito ay malamang na may kinalaman sa mga pagbabayad na may hindi mabilang na dami ng dugo. Ang ordinaryong banayad na taktika ay malamang na mahihirapang pigilan ang sinumang eksperto na may matinding karakter sa Chuyon Empire. Ang mga madugong pamamaraan lamang ang pinakamabisa laban sa kanila. May isip ni Xiaoyan na ang landas ng Little Fairy Doctor ay malamang napuno ng maraming bangkay para mabuo niya ang poison sect hanggang sa yugtong ito bilang isang babae. Ang punong tanggapan ng poison sect ay nakaupo sa gitna ng Chuyon Empire. May isang lungsod na tinatawag na Sky Poison City na matatagpuan sa lugar na iyon. Ang lungsod na ito ay ganap na kontrolado sa mga kamay ng poison sect. Masasabing ang lungsod na ito ay ang lupain na pinamumunuan ng poison sect. Kahit na ang imperial na pamilya mula sa Chuyon Empire ay walang kahit katiting na awtoridad sa lugar na ito. Ang Sky Poison City na ito ay itinuturing ng hindi mabilang na bilang ng Poison Masters sa loob ng Chuyon Empire bilang isang banal na lupa sa kanilang mga puso. Ang ilan sa pinakamalakas na paksayon sa loob ng Chuyon Empire, sa mga henerasyon, ay magtatatag ng kanilang punong tanggapan sa lugar na ito at tatanggap ng pagsamba sa mga Poison Masters na iyon mula sa buong imperyo. Ang Sky Poison City ay lubos na kilala sa loob ng Chuyon Empire. Kaya naman, ang grupo ni Xiaoyan ay kailangan lamang na random na magtanong tungkol dito upang makuha ang eksaktong lokasyon nito. Sa bilis nilang 3, halos 1 araw sila bago nakarating sa lungsod na ito na itinuturing na isang banal na lungsod. Nakatayo ang grupo ni Xiaoyan sa tuktok ng bundok sa labas ng Sky Poison City. Nakahinga ng maluwag ang grupong pagod sa paglalakbay.
Medyo nagbago ang paraan ng pananamit ng tatlo. Si Medusa ay nagsuot ng dawpang sa kanyang ulo. Ang kanyang namumukod tanging hitsura ay nakaakit ng maraming problema sa paglalakbay nilang ito. Si Medusa ay natural na hindi nagpakita ng kahit kay-titing na awa sa mga taong ito na may masamang hangarin. Gayunpaman, patuloy na dumarating ang mga maligalig na langaw na iyon. Sa huli, walang magawa lang siyang gumamit ng dawpang para itago ang kanyang mukha kahit nasa antas ng kasamaan sa kanyang puso. Naging mas maayos ang kanilang mga paglalakbay nang gawin niya ito. Ito ay hindi inaasahan na ang isang malaking lungsod ay talagang kontrolado ng Poison Sect. Mukhang ang katayuan ng Poison Sect na ito sa loob ng Chuyon Empire ay mas malaki kaysa sa Yan Alliance sa loob ng Jiama Empire. Puri ni Xiaoyan habang nakatingin sa malaking lungsod sa ibaba. Ang iyong mga taktika ay hindi kasing lupit gaya niya. Kung handa kang patayin ang lahat ng tao sa loob ng imperial na pamilya at hugasan ng dugo ang iba't ibang paksayon, ang Jiama Empire ay maaari ding ganap na maging lupain ng Yan Alliance. Bukod dito, walang sino man ang maglalakas loob na magkaroon ng kahit kay-titing na pagtutol. Mahinang sagot ni Medusa. Tumawa ng mapait si Xiaoyan nang marinig niya ito. Hindi niya talaga kayang gawin iyon. Kailangan ba nating pumasok sa lungsod? Hindi nagtagal si Medusa sa paksang ito habang siya ay random na nagtanong. Hindi na kailangan. Ngumiti si Xiaoyan at umiling. Agad gumalaw ang kamay niya at may lumabas na gray na jade piece sa kamay niya. Marahan niya itong diniin at nabasag ng pulbos. Tinapik ni Xiaoyan ang kanyang kamay pagkatapos gawin ito. Naka-cross-leg siya sa tuktok ng bundok at nakangiting nagsalita. Susunod, maghihintay tayo. Mabilis siyang darating. Sana hindi ito isang grupo ng mga eksperto mula sa Poison Sect. Napakunot ang bibig ni Medusa habang tumugon. Hindi sinasadyang umiling si Xiaoyan sa isang walang magawang paraan nang marinig ito. Mukhang may sama ng loob si Medusa sa Little Fairy Doctor. Gayunpaman, wala siyang magawa pagdating sa gayong mga bagay. Marahil ay mas magiging maayos na ang mga bagay pagkatapos ng mahabang panahon na mag-interact silang dalawa. Dahan-daang nilibot ng mga mata ni Xiaoyan ang paligid ng Sky Poison City habang nag-iisip siya sa ganitong paraan sa kanyang puso. Nagpakawala siya ng malalim na hininga at unti-unting naikuyom ang kamao. Isang malamig na kislap ang bumungad sa kanyang maitim na mga mata. Yung taong galing sa Hall of Souls. Maghintay ka lang. Isang malabong itim na figure ang sa wakas ay lumitaw sa kanilang paningin mga kalahating oras matapos maghintay ang tatlong grupo ng kalalakihan ni Xiaoyan sa tuktok ng bundok. Sa wakas, kumislap ito ng ilang beses at lumitaw sa hangin sa itaas ng tuktok ng bundok na ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 790. 10,000 Scorpion Gate. Ang pagdating ng figure ng tao ay natural na nakakuha ng atensyon ng tatlong grupo ng lalaki ni Xiaoyan. Agad silang naging maingat. Pagkatapos lamang lumitaw ang itim na figure at nagsiwalat ng simbolikong mahabang puting buhok ay marahan silang nakahinga ng maluwag. Paumanhin, talagang humihingi ako ng paumanhin. May pinag-uusapan ngayon ang sekta kaya medyo nahuli ako. Magiliw na kinausap ng Little Fairy Doctor si Xiaoyan. Bahagya niyang ibinaba ang makipot na baywang habang dahan-daang bumababa. Nilibot ng kanyang mga mata si Zian at Medusa sa likuran niya nang magsalita siya. Hindi niya sinasadyang nagpatuloy sa mahinang boses nang makita niya ang dawpang sa ulo ng huli. Hindi naman parang hindi pa kita nakikita. Bakit kailangan mong maghanap ng dawpang? Huwag mong sabihin sa akin na sa tingin mo ay hindi ka makikilala. Walang magawa si Xiaoyan na sumigaw ng masama ito sa loob ng kanyang puso nang marinig niya ang mga salitang ito ng Little Fairy Doctor. Gaya ng inaasahan, sa sandaling tumunog ang boses ng Little Fairy Doctor, ang dawpang sa ulo ni Medusa ay naging isang itim na anino. Nagdala ito ng malakas na hangin habang marahas na bumaril patungo sa una. Ang Little Fairy Doctor ay hindi ginalaw kahit kaunti ang kanyang katawan habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dawpang na paputok na bumaril. Pinitik niya ang kanyang daliri at bumuga ng hangin. Sa wakas, marahas itong bumangga sa dawpang at agad na nagkawatak-watek. Kung talagang gusto kong itago ang aking landas, mahahanap mo ba itong reyna sa iyong kakayahan?
Nabunyag ang nakakabighaning hitsura ni Medusa matapos itapon ang dawpang. Malamig ang kanyang tingin habang nakatingin sa Little Fairy Doctor at nanunuya. Walang isa na hindi ko mahahanap sa Chuyon Empire na ito. Hindi nagpahuli ang Little Fairy Doctor habang siya ay malamig na tumawa. Tama na. Manahimik na lang kayong dalawa. Manahimik kayong lahat. Hinanap ko kayong lahat, pero hindi para marinig kayong nagtatalo. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Xiaoyan nang marinig niya ang paraan ng pagtatalo ng dalawang taong ito sa isa't isa nang magkita. Ang tanging nagawa niya ay ang galit na sumigaw. Matapos ang galit na sigaw ni Xiaoyan, ang dalawang taong ito ay muling nagtitigan ng malamig sa isa't isa bago iniwas ang kanilang mga mata. Little Fairy Doctor, mayroon ka bang impormasyon tungkol sa mga tao mula sa Hall of Souls? Nakahinga lang ng maluwag si Xiaoyan nang makita niyang tahimik silang dalawa. Sinimulan niyang ibuka ang kanyang bibig at magtanong tungkol sa pinakamahalagang bagay sa paglalakbay na ito. Oo. Ang isang tao mula sa Hall of Souls ay naghanap muli sa akin nang bumalik ako sa Chuyon Empire. Gayunpaman, tila medyo galit siya sa akin dahil sa hindi niya paghuli sa iyo. Umalis siya pagkatapos ng maikling pagtatalo. Sa pagkakataong ito, binigyan ko ng kaunting pansin at unti-unting natuklasan ang landas ng taong ito. Ang Little Fairy Doctor ay tumanggo habang dahan-daang sumagot. Ano ang kanyang lakas? Namilog ang mga mata ni Xiaoyan habang nagtanong sa malalim na boses. Hindi ito mas mahina kaysa sa akin. Kung hindi siya maglalakas loob na kumilos ng mayabang sa harap ko. Ibinunyag ni Little Fairy Doctor ang kanyang iniisip. Agad na sumulyap ang kanyang mga tingin kay Medusa habang sinasabi niya. Kung tayong tatlo ay magkakapit kamay, baka mapigilan natin siya. Isang beses tumanggo si Xiaoyan. May kung anong pananabik ang bumungad sa kanyang mga mata. Kung ikukumpara sa sitwasyon kung saan siya ay tumakas kasama si Yao Lao sa buong lugar, nagsimula na siyang magkusa na maghanap ng impormasyon tungkol sa mga tao mula sa Hall of Souls. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay napakalaki. Mula dito, sapat na upang ipahiwatig ang paglaki ng Xiaoyan sa loob ng ilang taon na ito. Marahil kung bibigyan siya ng sapat na oras, maaari talaga siyang magkaroon ng mga kwalifikasyon para makipaglaban sa Hall of Souls ng direkta. Hindi dapat maging masyadong problema para sa aming tatlo na harapin ang ekspertong iyon mula sa Hall of Souls. Gayunpaman, ang nakakabahala ay ang taong ito mula sa Hall of Souls ay may koneksyon sa isang paksayon. Kung talagang gagawa tayo ng isang bagay, malamang na magkasalungat tayo sa paksayon na ito. Saglit na nag-alinlangan ang Little Fairy Doctor bago dahan-daang nagsalita. Hindi ba sabi-sabi na ang ilan sa mga paksayon ng Poison Master ay naalis na ng Poison Sect? Tanong ni Xiaoyan, nakaramdam ng pagkagulat nang marinig niya ito. Talagang naalis namin ang marami sa kanila. Gayunpaman, ang paksayon na tinatawag na 10,000 Scorpion Gate ay exception. Ang paksayon ay may isang matandang tao na ang pangalan ay lubos na kilala sa loob ng Chuyon Empire maraming taon na ang nakalilipas. Bagamat bihira siyang lumitaw sa mga araw na ito, talagang buhay pa siya. Noong handa kaming tanggalin ang 10,000 Scorpion Sect sa huling pagkakataon, nagkaroon kami ng palitan ng matandang lalaki na nakaalerto sa huling pagkakataon, ang matandang ito ay nakipagpalitan ng isang matandang lalaki. Nang mga suntok sa kanya ay talagang napaka-problema niya. Walang magawa ang Little Fairy Doctor. Bukod dito, ang 10,000 Scorpion Gate na ito ay nagtataglay din ng napakaraming eksperto. Bagamat kadalasan ay hindi ito nakikialam at hindi talaga nakikialam sa mga usapin ng imperyo, mayroon talaga silang malaking bigat sa loob ng Chuyon Empire. Unti-unting kumislap ang malamig na kislap sa mga mata ng Little Fairy Doctor. Malinaw, medyo nakaramdam siya ng takot sa 10,000 Scorpion Gate na ito. Unti-unting lumubog ang ekspresyon ni Xiaoyan nang marinig niya ito. Kung ito ang kaso, hindi ba nila kailangang magsimula ng isang labanan sa 10,000 Scorpion Gate kung gusto nilang makuha ang tao mula sa Hall of Souls? Gayunpaman, ito ay ang Chuyon Empire. Mahirap para sa mga eksperto mula sa Yan Alliance na suportahan sila. Ito ay magiging lubhang mahirap kung sila ay Cecil K. Dahil kaya kanyang tawagan dito, natural lang na may plano siya.
Bakit hindi natin pakinggan ang opinyon niya? Ibinuka ni Medusa ang kanyang bibig, at walang pakialam na nagsalita nang makita ang ekspresyon ni Xiaoyan. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Ang kanyang tingin ay itinapon patungo sa Little Fairy Doctor. Sinulyapan ng Little Fairy Doctor si Medusa bago bahagyang tumango. Sa panahong ito, ang balita tungkol sa ilang salungatan sa pagitan ng 10,000 Scorpion Gate at Poison Sect ay paulit-ulit na naililipat. Hindi pa nagtagal, nahuli namin ang isang tao mula sa 10,000 Scorpion Gate at nalaman mula sa kanya na ang pangkat na ito ay hindi gaanong umaatake, na kadalasang nagmumura sa pagiging mahina ng aming pangkat, na karaniwang umaatake. Sa pagkakaalam ko, malamang na ang tao ng Hall of Souls ay nagpapaypay sa apoy kung hindi, ang matandang iyon ay hindi gagawa ng ganoong bagay dahil sa kanyang pagkatao. Nagpa siya ang sekta na unahan ang kabilang partido at maglunsad ng pag-atake pagkatapos malaman ang balitang ito. Aalisin namin ang 10,000 Scorpion Gate bago sila makaatake. Isang matinding kislap ang kumislap sa mga mata ng Little Fairy Doctor habang pinagmamasdan niya si Xiaoyan at sinabing, kung ito ay sa nakaraan, malamang na hindi namin maalis ang 10,000 Scorpion Gate kahit na kami ay lalabas ng todo. Gayunpaman, sa inyong lahat, ang ating mga pagkakataon ay tataas ng husto. Nakita mo na, nakuha ka niya talaga para maging isang manlalaban. Napakunot ang gilid ng bibig ni Medusa habang malamig na tumawa. Medusa, huwag lumampas sa dagat. Huwag mong isipin na ang ninuno na ito ay natatakot sa iyo. Agad na naging malamig ang ekspresyon ng Little Fairy Doctor habang galit na sumigaw. Kung sa tingin mo ay humihiling sa iyo na pumunta at maging isang manlalaban para sa Poison Sect, maaari kang umalis ngayon din. Hindi kita pipigilan. Pinaikit ni Medusa ang kanyang mga mata. Magsasalita pa lang sana siya nang masulyapan niya ang galit na unti-unting bumabalot sa mukha ni Xiaoyan. Agad niyang nilunok ang kanyang mga salita at sinabing, sana, ito ay isang random na hula lamang ng reyna na ito. Kung gusto mong makipagtalo muli, pupunta ako at hahanapin ko ang tao mula sa Hall of Souls mag-isa. Kayong lahat ay pumunta lang at gawin ang lahat ng gusto ninyong gawin. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Hindi na siya sumisigaw ng galit sa pagkakataong ito. Ang tanging ginawa niya ay gumamit ng mahinahong tono para magsalita. Gayunpaman, ang kalmadong tono na ito ang naging dahilan ng pagmamadali ni Medusa at ng munting diwata na doktor sa kanilang mga bibig. Pareho nilang nararamdaman ang pagkainip at galit na kasalukuyang nasa puso ni Xiaoyan. Si Ziyan sa gilid ay pinagmamasdan ang dalawang tao, na niyugyug ni Xiaoyan hanggang sa itikom nila ang kanilang mga bibig. Agad siyang nagsimulang tumawa. Dahil ang target ng Poison Sect ay ang 10,000 Scorpion Gate at ang target ko ay ang taong mula sa Hall of Souls sa likod ng 10,000 Scorpion Gate, natural na magtutulungan tayo. Bumaling ang mga mata ni Xiaoyan sa Little Fairy Doctor habang nagsasalita siya sa malalim na boses matapos niyang yugyugan silang dalawa. Makakatiyak ka na hindi ko iniisip na naparito ka para hanapin ako sa Jiama Empire para maging mandirigma mo. Kung hindi ako nagtiwala sa iyo, hindi ako nagmadali. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay at nagsalita matapos makita ang pag-aalinlangan ng Little Fairy Doctor. Nakahinga ng maluwag ang Little Fairy Doctor matapos itong marinig. Mahina niyang sinabi, kung ganoon, aatake tayo bukas. Ang Poison Sect ay matagal nang inihanda para dito at maaaring lumipat anumang oras. Oo, bahagyang tumango si Xiaoyan. Sinabi niya ang kanyang mga iniisip. Ano ang lakas ng matandang iyon mula sa 10,000 Scorpion Gate? Dapat ay nasa paligid siya ng isang 3-star Daozang. Ang kanyang poison skill ay lubhang walang awa. Noon, siya ay maaaring ituring na isang mabangis na bituin, at minsan ay naging prominent sa loob ng Chuyon Empire. Gayunpaman, siya ay nagsasagawa ng retreat at pagsasanay nitong mga nagdaang taon. Kaya, unti-unti siyang nawala sa eksena. Gayunpaman, naaalala pa rin iyon ng ilan sa mga nakatatandang henerasyon na matandang tao. Mataimtim ang mga mata ng Little Fairy Doctor habang nagsasalita. Halatang takot na takot siya sa matandang ito. Ang matandang iyon ay dapat tawaging Exi Paiyan, tama ba?
Saglit na kamandat ang mga mata ni Medusa sa gilid bago siya biglang nagtanong. Kilala mo ba siya? Nagulat si Little Fairy Doctor at Xiaoyan nang marinig nila ito. Oo, nagpalitan pa kami ng suntok noon. Gayunpaman, iyon ang panahon na katatapos ko lang maging pinuno ng tribo. Isa na siyang kilalang eksperto mula sa Chuyon Empire noon. Minsan kaming nag-away, ngunit siya noon ay isang dalubhasa lamang na dawhang. Hindi inaasahan na hindi pa siya namatay pagkatapos ng maraming taon, ngunit sumulong sa klase ng Daozang. Dahan-daang nagsalita si Medusa. Tama, nakipagpalitan din sa kanya ng suntok si Haibadong noon, ngunit natalo. Sa kabilang banda, si Jia Xingtian mula sa imperial na pamilya ng Jiama Empire ang nanguna sa ilang pakikipag-away sa kanya. Sa kasamaang palad, si Exibian ay kasalukuyang isang elite na Daozang habang ang taong iyon ay nagtatagal pa rin sa pinakamataas na impormasyon tungkol sa klaseng ito. Gayunpaman, sa kabuuan, ang Exibian na ito ay maaaring ituring na nasa limelight sa panahon ng labanan sa pagitan ng mga eksperto mula sa Jiama Empire at ng Chuyon Empire noon. Medyo nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ang ilan sa mga lumang pangyayari na nangyari noon, dumura mula sa bibig ni Medusa. Hindi inaasahan na itong Exibian ay talagang isang matandang kalaban ng mga elder mula sa Yan Alliance. Dapat siya ang pinakamalakas sa loob ng 10,000 Scorpion Gate. Hanggat ang matandang ito ay maayos na, ang natitirang mga tao, maliban kay Chief Exishan at isang mag-asawang elder, ay hindi dapat maging masyadong magulo. Ang Little Fairy Doctor ay tumanggo at sinabi ang kanyang opinyon. Kung isasama natin ang ekspertong iyon mula sa Hall of Souls, ang 10,000 Scorpion Gate ay dapat magkaroon ng dalawang elite na Daozang. Siya at ako ay dapat na makayanan ang mga ito. Bukod dito, Xiaoyan, mayroon ka ring trump card na makakasakit sa isang elite na Daozang. Malaki ang tsansa nating manalo sa labanang ito. Napangiti si Xiaoyan nang marinig niya ito. Tumanggo siya at sinabing, kung ganoon, dapat na tayong umalis bukas. Gusto ko ring makita kung gaano kalakas ang taong ito na sumupil sa mga eksperto sa Jiama Empire noon. Siyempre, nandyan ang taong iyon mula sa Hall of Souls. Siya ang pinakamahalagang target ng biyaheng ito. Medyo naging siksik ang ekspresyon ni Xiaoyan habang nagsasalita.